Inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang bagong layunin ng digmaan laban sa Iran at nanawagan ng mga kaalyado sa Persian Gulf na simulan ni Trump ang operasyong panlupa para ibagsak ang rehimen ng Iran. Sa pagpupulong kay Pangulong Michel Aoun ng Lebanon, inihayag ni Trump ang bagong layunin. Tatargetin ng Estados Unidos ang bundok Kirky, ang pasilidad nuklear ng Iran na nasa ilalim ng lupa malapit sa Natanz. Sabi ni Donald Trump na pagdesisyonan na ito at kailangang maghanda. Pinapayuhan din ang mga Iranian na lumayo sa lugar na iyon at pinaalalahanan sila ng mga Amerikano. Kasabay nito, iniulat ng Bloomberg na pinipilit ng mga kaalyado ng Estados Unidos sa Persian Gulf si Donald Trump na magsagawa ng ground invasion sa Iran at tuluyang sakupin ang oil terminal sa isla ng Hark. Sa pagdinig sa Senado noong Hulyo 21, sinabi ni US Defense Minister Pete Hegseth ang halaga ng digmaan. Sa ngayon, ito ay $37.5 bilyong at agad ding humingi si Pete Hegseth sa Kongreso ng karagdagang $67 bilyong. Pero hindi pa rin niya nasagot kung ano ang tunay na layunin ng digmaan at bakit. Higit 30 beses nang niloko ni Pangulong Donald Trump ang mga Amerikano sa publiko, sinasabi niyang nanalo na ang Estados Unidos sa digmaang ito. Kung nanalo na raw, bakit kailangan pa ninyo ng dagdag na $67 bilyong? Ang Khatam al-Bia, ang kumandang militar ng Iran ay nagbabala na anumang atake sa nuclear facilities ay ituturing nilang pagpapalawak ng digmaan sa rehiyon. Pag-uusapan natin sa episode na ito kung anong bundok ang target ni Donald Trump, bakit hindi pa ito binobomba, sino ang nagtutulak sa kanya sa ground operation at magkano na ang nagagastos ng Amerika. Ako si Alexei Pichi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, paki-subscribe sa channel na ito. Malapit na tayong umabot ng 300,000 subscribers at lubos akong nagpapasalamat sa inyong suporta. Kaya ngayong araw, unang inamin ni Donald Trump na buhay at umuunlad ang nuclear program ng Iran. Kahit noong nakaraang taon, pagkatapos ng mga pag-atake noong Hunyo, tiniyak niya na tuluyang nawasak ang nuclear program ng Iran. Tinawag niyang fake news lahat ng nagsabi ng kabaligtaran. Kung natatandaan ninyo, sinabi niya na noong Hunyo, pagkatapos ng pambobomba, wala ng nuclear program ang Iran, tapos na lahat. Kahit isinulat ng CNN at iba pa na hindi, nanatili pa rin ito. Sabi niya, tagahanga lang kayo. Fake news daw, anong lakas ng loob nyo? Sabi ko, nawasak na lahat. Fake news, CNN? Oo, eto na. Hintayin mong marinig mo ang tanong na to. Nangalap kami ng dagdag na impormasyon, nakausap ang mga nakakita at ang lugar ay wasak na wasak. Sa tingin namin, lahat ng may kinalaman sa nuclear ay naroon pa rin. Hindi nila iyon inalis. Kagabi sa Oval Office, sinabi ni Trump tungkol sa mga Iranian, CP. Sinusubukan nilang ayusin muli ang nuclear na pasilidad, tatamaan namin ito. Kahit anong pasilidad na iniisip pa lang nila tungkol sa nuclear, tatamaan namin ng matindi. Pagkatapos nito, sa programa ng The Hack Heavy Show, naging mas tiyak pa ang sinabi niya, CP. Kirka, posibleng target para sa malakas at malaking putok sa harap ng pintuan. Wawasakin natin ang bundok ng Kirka. Kirky, ipaalam mo sa mga Iranian na maghanda. Kasabay nito, inamin mismo ni Trump na wala siyang anumang ebidensya. Ayon sa kanya, naniniwala ang Estados Unidos na posibleng nag-imbak ang Iran ng mga sentripuga para sa pagpapayaman ng uranium sa pasilidad na ito. Dagdag pa niya, at ito ay CP, wala tayo niyan sa talaan. Nilinaw niya na kahit may sentripuga doon, wala itong kahulugan kung walang nuclear na material. Sabi niya, eksperimento lang ito. Iisa lang ang interpretasyon ng mga eksperto sa mga pahayag na ito. Walang interes si Trump sa tigil putukan at patuloy niyang pinapalala ang pag-atake sa Iran kahit hindi pa tiyak kung may uranium doon. Ano ang bundok Kirky na binabanggit na yon ni Donald Trump? Ang opisyal na pangalan nito sa Iran ay Kuk Ekalang Gazlan at sa kanluraning media tinatawag din itong Peacock's Mountain. Ang bundok ay nasa timog ng Uranium Enrichment Plant sa Natanz, mga 3 kilometro ang layo. Narito ang mga parametro mula sa datos ng American Institute of Science and International Security. Ang taas ng bundok ay 1,608 metro sa ibabaw ng dagat. Ang mismong pasilidad ay matatagpuan mga 100 metro sa ilalim ng bundok.
Sa loob ay may kompleks ng mga lagusan at mga gusali na inukit mismo sa bato. Nagsimula ang mga gawain sa bundok na ito noong 2020. Noong 2021, inihayag ng Iran na ito ay lugar para sa pag-assemble ng mga sentripuga bilang kapalit ng katulad na planta sa Natanz na nawasa. Nakaplano ang kapasidad na 6,000 sentripuga bawat taon. Matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos sa tatlong Iranian na nuclear na pasilidad noong Hunyo 2025 sa Natanz, Fordow at Isfahan, bumilis ang konstruksyon sa bundok Kirki. Natukoy ito ng sentro ng estratehikong at internasyonal na pag-aaral mula sa pagsusuri ng mga larawang satellite. Batay sa datos nila, nagtayo ang Iran ng mga pader ng seguridad sa paligid ng buong pasilidad at gumawa ng mga lagusan papuntang kanluran, silangan at timog. Batay sa mga larawan ng Instituto ng Agham at Internasyonal na Seguridad noong kalagitnaan ng Pebrero, makikita kung paano naghanda ang mga Iranian sa mga bagong airstrike. Narito ang CP. Sa isang silangang pasukan ng lagusan, makikita na inilipat at pinantay ang mga bato at lupa sa ibabaw ng bungad. Sa nakaraang buwan, nagdagdag ng konkretong pinatibay na istruktura para palawakin ang pasukan ng lagusang ito. Pinapapayagan nitong magdagdag ng karagdagang bigat gaya ng bato, lupa o konkreto. Ito ang konklusyon ng institusyon. Pinatitibay ng mga gawaing ito ang mga portal at nagbibigay ng proteksyon laban sa pag-atake mula sa himpapawid. Tuloy pa rin ang trabaho doon hanggang ngayon. Ito ang mahalagang punto. Hindi binomba ng Estados Unidos ang bundok Kirki noong 12 araw na digmaan noong nakaraang taon at sa 5 buwan ng kasalukuyang digmaan. Ang pasilidad ay napakalalim at napakatibay ang pagkakakuta kaya mahirap itong sirain kahit gamit ang pinakamalalakas na bombang pangwasak ng bunker. Uulitin ko, ayon sa opisyal na datos, higit sa 100 metro ang lalim doon at karamihan ay granite. Sabi ng Wall Street Journal, hindi pa rin malinaw ngayon. Kung paglilipat ng sentripuga sa Kirku ay pagtatangkang magtayo ng bagong planta ng pagpapayaman o kung itinatago lang ng mga Iranian ang mga kagamitan para hindi masira. Sa kabuuan, nababalutan ng lihim ang programang nuklear ng Iran. Noong Hunyo, 2025 ang Iran ay may humigit kumulang 400 at 41 kilo ng uranium na pinayaman hanggang 60%. Kung patuloy pang payayamanin, sapat na ito para makagawa ng ilang sandatang nuklear. Noong Marso 20 taon, ayon kay Rafael Grossi, pangkalahatang direktor ng IAEA, may humigit kumulang 200 kilo ng mataas na pinayamang uranium ng Iran na sa tantiya ng ahensya nakaimbak pa rin sa malalalim na lagusan ng nuclear complex sa ilalim ng Isfahan. Sabi ng mga eksperto, base sa takbo ng digmaan ngayon, ito ang layunin ng Estados Unidos. Bago matapos ang mga pangunahing operasyong militar, kailangang gawin ng Estados Unidos at Israel ang dalawang bagay: i-neutralize. Kailangang i-neutralize ang bundok Kirki at sirain o kunin ang mga reserba ng mataas na pinayamang uranium para hindi ito makuha ng natitirang elemento ng rehimen, kalabang bansa o teroristang proxy forces. Ibig sabihin, dapat atakihin ang bundok Kirki sa anumang paraan. Ngayon, tungkol sa ikalawang bahagi ng paksa, lalo na ang paglusob ng US sa lupa, iniulat ng Bloomberg, batay sa mga source na pamilyar sa mga talakayan, na sa ngayon, ilang kaalyado ng US mula sa mga bansa sa Persian Gulf. Dahil nadismaya sa matagal ng sigalot, hinihikayat nila si Donald Trump na tigilan na ang pag-aatubili at magsagawa ng mas mahigpit na aksyon, kabilang na ang paglusob sa lupa at pagsakop sa pangunahing oil terminal sa isla ng Kark. Napakasimple ng luhika ng mga opisyal na ito. Hindi kailanman magkukompromiso ang Tehran sa kipot ng Hormuz ng walang puwersa at hindi rin mananalo si Trump sa giyerang isinusulong niya. Kailangan ay lumala pa ang sitwasyon o aminin na lang ni Trump ang pagkatalo at umalis na lang ng hindi na manggulo sa rehiyon. Nauunawaan din ang reklamo ng mga kaalyado. Ang sigalot na walang malinaw na estratehiya ay maaring tumagal ng buwan. Sinisira ng Washington ang pagiging kaakit-akit ng reyon sa mga mamumuhunan at pinapatay ang industriya ng turismo. Halimbawa, labis na naghihirap ang UAE dahil halos 6 na buwan nang nakikidigma si Trump at hindi pa rin tiyak ang katapusan nito. Ibig sabihin, tinatanong ng mga monarkiya si Trump kung ano ang estratehiya, saan tayo patungo, ano ang sinusubukan mong makamit at higit sa lahat, paano mo sinusubukang makamit ito. Naniniwala ang maraming opisyal sa rehiyon na kailangan ng US ng estratehiyang nagpapataas ng tensyon para mapababa ito. Sinasabi nilang dapat pang kumilos ang Washington dahil hindi mapipilit ng kasalukuyang dinamika ang Iran na magbigay ng konsesyon.
ni sa kipot ng Hormuz ni sa programang nuklear. Parang sinasabi nila na wala namang napapala sa paulit-ulit na pag-atake gabi-gabi sa Iran gamit lang ang mga missile. Pero walang pagkakaisa sa mga kaalyado at mahalaga rin yon. Ayon kay Bloomberg, bago ang pansamantalang kasunduan ng Amerika at Iran noong Hunyo, nakakaisa lang ang mga bansang Arabo sa panawagan ng diplomasya. Ngunit nitong 2 linggo, nagkawatak-watak na ang pagkakaisang iyon. Ang Qatar, na pangunahing tagapamagitan kasama ang Pakistan, ay iginigiit ang agarang pagpapahupa ng tensyon at tutol sa pagpapalawak ng operasyong militar. Nais ng United Arab Emirates na mas aktibo ang mga bansang Europeo sa pagtiyak ng ligtas na pagdaan ng mga barko sa Hormuz at magsimula ng misyon sa pag-aalis ng mga mina. Sa parehong panahon, nakiisa na rin ang bagong punong ministro ng Britanya. Pinayagan niya ang mga Amerikano gamitin ang mga base militar ng Britanya para umatake sa Iran. Pero lahat ay nakasalalay sa pera. Ang pagdinig sa Senado noong Hulyo 21 ang pinakakapansin-pansing bahagi ng buong kwentong ito. Inanunsyo ni US Defense Minister Pete Hegseth ang opisyal na halaga ng digmaan. Ang digmaan laban sa Iran ay nakakahalaga na sa Estados Unidos ng Amerika ng $37.5 bilyong. Para sa paghahambing, noong katapusan ng buwan ng Abril, sinabi ng Pentagon na $25 bilyong at noong Mayo ay $29 bilyong. At ngayon, ang administrasyon ni Donald Trump pansin ay humiling sa Kongreso ng karagdagang halos $88 bilyong kung saan mahigit 67 bilyon ay direkta para sa Pentagon. Lahat ito ay bahagi ng panukalang budget ng kagawaran ng tanggulan na nagkakahalaga ng $1.5 trilyong para sa taong pinansyal 2027. Sa lahat ng palatandaan, mas mataas pa ang tunay na bilang. At ayon sa mga source, ang panloob na pagtataya ng kagawaran ng tanggulan ng Estados Unidos ay umaabot hanggang $100 bilyong kung isasama ang pagkukumpuni ng mga nasirang base ng Amerika, pagpapalit ng mga nawasak na eroplano at ganap na muling paglalagay ng mga naubos na supply ng munisyon. Malakas ang reaksyon ng mga senador mula sa magkabilang panig. Narito ang 2 halimbawa. Sinabi ni Republikano John Kennedy at ika nga niya, kailangan namin ng mga diretsong sagot. Kailangan nating ipaliwanag sa mga Amerikano kung bakit tayo pumunta roon at paano tayo lalabas doon. At kung paano natin mapipigilan ang kakayahan ng Iran na magkaroon ng sandatang nuklear. Sinabi ng demokratang si Dick Durbin ang mga sumunod. Hindi nila masabi kung paano gagastusin ang perang ito. At ang pinakamahalaga, hindi pa rin sinagot ni Pete Hegseth ang mga senador. Ano nga ba talaga ang estratehiya ng digmaang ito at ano ang tunay na sinusubukang makamit ni Trump? Sabi ni Senador Igor, pakinggan ninyo, naglalabas tayo ng $10 bilyong para sa digmaang ito. Para saan? Para saan ito? Saan tayo papunta? Ano ang nais nating makamit? Ano ang estratehiya ni Donald Trump sa digmaang ito? Noong Pebrero sinabi niya, 3 hanggang 4 na linggo matatapos na ang lahat. Susuko ang Iran, babagsak ang rehimen at mawawala ang nuclear na programa. Wala ng missile forces ang Iran, matatalo ang mga proxy forces ng Iran. At sabi niya, 3 hanggang 4 na linggo magiging handa na ang lahat. Pinaalala ko, 5 buwan nang tumatagal ang digmaang ito at wala ni isa sa mga ipinahayag na layunin ni Trump ang naisa katuparan. Tinanong pa si Hegseth na maselan na tanong. Tinanong ng mga senador kung bakit niloko ni Donald Trump ang mga Amerikano sa publiko na sinasabing nanalo na ang Estados Unidos sa digmaang ito. Ngayon, si Donald Trump ay humingi pa ng $88 bilyong para sa digmaan na sinabi niyang napagtagumpayan na niya. At ngayon, sinasabi ng mga senador, pakinggan ninyo, anong sasabihin namin sa aming mga botante? Ang ating Pangulo, patawad, higit 30 beses nang nagsinungaling sa mga Amerikano, niloko sila at sinabing tayo ay nagwagi na. Huwag mag-alala, panalo na tayo at malapit nang bumalik sa normal ang presyo ng gasolina. Mahigit $4 na naman kada galon ang presyo. Nasaan ang stabilisasyon at tagumpay? Bakit niloloko ang mga Amerikano? Ibig sabihin, tingin ba talaga ni Donald Trump na ganun kabobo ang mga Amerikano? Ayan, yun ba ang iniisip niya noong lumabas siya at sinabi, nanalo na tayo? Ayun, so talagang inisip niya na ganun na lang kabobo ang lahat sa paligid, na parang, oo nga, panalo na tayo. Ngayon, paano natin ito titingnan? Ngayon, ganito binuod ng CNN ang mga pagdinig sa Senado. Ang kabiguang ng memorandum na pansamantalang huminto sa labanan ay nagpakitid sa mga layuning militar ng administrasyon at ginawa ito ang halos walang takdang hanggan. Noon, nagsalita si Trump tungkol sa pagpapalit ng rehimen sa Iran. Ngayon, wala nang malinaw na tiyak na layunin.
Iniulat ng Central na Command ng Estados Unidos na natapos na ang ika-11 sunod na gabi ng pag-atake laban sa Iran. Ayon sa Kuwait, Bahrain at Jordan, nasasabat nila ang mga pag-atakeng mula sa himpapawid ng Iran. Nagbabala ang mga Houthi sa Yemen sa mga barkong Saudi na umiwas sa paggamit ng pulang dagat. Nangako si Trump na kung gagalawin ng mga Houthi ang kipot ng Bab el-Mandeb, tiyak silang gagantihan ng matindi. Halos sinarado na ng Iran ang kipot ng Hormuz pero wala pa ring aksyon si Trump. Ano ang susunod? Wala talagang sagot si Donald Trump sa tanong na ito. Konklusyon, sinabi ni Donald Trump na bagong target ang bundok Kirky. Ang pasilidad ay 100 metro sa ilalim ng bato at hindi nagalaw kahit nung 12 araw na digmaan nung nakaraang taon o sa 5 buwang digmaan na yon. At napatuloy pang pinatatag ng mga Iranian gamit ang semento at lupa sa buong panahong iyon. Kasabay nito, inamin ni Trump na wala siyang ebidensyang may mga sentripugang nakaimbak doon. Itinutulak siya ng mga kaalyado sa Persian Gulf na magsagawa ng panlupang pagsalakay at sakupin ang terminal sa isla ng Hark. Walang nagkakaisang prente. Totoo lang Qatar at gusto ng mga Emirado na humingi ng tulong sa mga Europeo dahil nakikita nilang hindi kaya ng mga Amerikano. Umabot na sa opisyal na 37.5 bilyong dolyar ang nagasto sa digmaan at ayon sa mga panloob na pagtataya, umaabot pa ito sa 100 bilyong dolyar. 18 Amerikanong sundalo ang namatay, humigit kumulang 500 ang nasugatan. Sa pagdinig sa Senado, parehong partido ng mga senador ay wala pa ring sagot. Alam nating kailangang lutasin ito. Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Ano ang inyong opinyon? Ano ang inyong mga konklusyon? Isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, paalala lang, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Gamitin lamang ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.